Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong likod, Pastor Ramiro Adona, dito po sa Maragondon, sa Maranatha International Baptist Church of Maragondon. Nais ko pong magbahagi sa inyo sa umaga po itong ito mula po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi po ng Bible, I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. At nais ko po na ibahagi sa inyo ang mensahe ng salita ng Diyos sa talatang ito that someone is praying for you. Merong nananalangin sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso't isipan, sa aming mga buhay. At kayo po ang patuloy na malugod, malwalhati at patuloy, Panginoon, na mapapurihan. Salamat po sa sandaling ito na kayo po, Panginoon, ang palaging gumagawa sa aming buhay. Patuloy na hiling namin dakilan Diyos, aming Ama, ang iyong paunguna at gabay sa lahat ng mga churches, lahat ng mga kapastoran na ngayon po ay magdiriwang ng kanila pong worship service. Hiling ko po ang pagpapala, ang pangunguna at patuloy na pagkilos at pangungusap ng banal na Espiritu. Puspusin mo kami ng karunungan ko, nawan at na iyong salita. Bigyan po kami ng kalakasan, Panginoon, na sapat para sa aming pong Panginoong paglilingkod at gawain para sa iyo. Lahat po ng ito'y dalangin hiling namin sa iyo sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Someone is praying for you. Hindi ba tayo natutuwa na malaman natin na mayroong nananalangin para sa atin? Yes, someone is praying for you. Una sa lahat, the Holy Spirit makes intercession for us. Ang banal na Espiritu ho, siya yung namamagitan para sa, siya po yung nag-i-intercede para sa ating lahat. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray. For as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us, which groanings which cannot be uttered. Tingnan niyo ang sabi ng Biblia. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan dahil alam po ng Panginoon, alam ng Diyos na tayo sa sarili natin meron tayong mga kahinaan. There are times that we don't want to, we are not praying. There are times that we don't have time to pray. There are times that talagang we lack prayer. Ngayon, kaya nga po sabi ng Biblia, for we know not what we should pray as we ought. Hindi natin talaga kung anong yung ating ipapanalangin. Pero tingnan nyo ang sabi ng Bible that the Holy Spirit or the Spirit itself make it intercessions with us. The Holy Spirit makes intercessions for us. Siya po yung namamagitan para sa ating lahat. So hindi lamang the Holy Spirit makes intercession for us. Secondly, Christ makes intercession for us. Kung isipin nyo kung yung Holy Spirit, siya ho yung namamagitan din naman para sa atin. At ganoon din naman po ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 34, who is he that condemneth? Sino po ba siya? Yung humahatol o nagbibigay ng condemnation? Ang sabi ng Bible, it is Christ that died, yea, rather, that is rise again, who is even at the right hand of God. Sabi po ng Bible, si Jesus ay namatay at siya rin naman ay naupo sa kanang luklukan ng Diyos. At ito pa ang sabi ng Bible, who also maketh intercession for us. Siya ho yung word na intercession ay kapareho ng word na interceding, namamagitan. Yun hong ating panalangin naka-address sa Panginoong Jesus. At alam ng Diyos kung ano yung panalangin at ang Panginoong Jesus, siya ho yung namamagitan para sa atin sa Ama at nagsasabi sa Ama kung ano yung ating mga panalangin at Diyos siya rin naman ho, sa Kanya rin naman ho natin idinadaan yung ating mga panalangin. Tingnan niyo ang sabi ng Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth, to make it intercession for them. Now, makita ho ninyo na maganda, sabi ng Bible, siya ay namumuhay para mamagitan para sa kanila. Sino yun sila na binabanggit ho dito? Yung kanyang mga iniligtas tayo, na kanyang mga iniligtas. At sabi ng Biblia, He makes intercession for them.
He is able to save them to the uttermost that come unto God. Yung them dito, ang sabi ng Bible, yung mga iniligtas ng Diyos na siyang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan niya. Yung mga iniligtas na nampalataya sa Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya sila ng kaligtasan, ng katiyakan ng buhay na walang hanggan dahilan sa biyaya ng Diyos, dahilan sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng Biblia, siya ho yung namamagitan sa lahat ng mga mananampalataya. Sa madaling sabi, siya ho yung namamagitan sa lahat ng mga ligtas. So the Holy Spirit makes intercession for us. Secondly, Christ makes intercession for us. Pangatlo, Christians are to be making intercessions for each other. Tayo rin naman po, pwede tayong makapag-intercede para din naman sa ating mga kapwa, kapatid sa pananampalataya. Kaya makikita niyo po na ginawa tayong sacerdote ng Diyos o priesthood of God, kasi yung tungkulin ho ng priesthood, siya po yung magsabi sa Diyos o tumawag sa Diyos at manalangin sa Diyos in behalf of God's people. So nang ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus, tayong mga sa Kanya'y nanampalataya ay binigyan po tayo, pinagkalooban po tayo ng direct access to God. Anytime, any moment, na tayo tatawag, tayo lalapit, tayo mananalangin, ay meron tayo pong kalayaan na makalapit sa Diyos at makatawag sa Diyos. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 1, kaya ang sabi po dito sa ating teksto, I exhort therefore, kaya ako'y namamanhik, kaya I am encouraging you, I am instructing you, sabi po dito, that first of all, una sa lahat, supplications, yan yung paghingi sa Panginoon, pagdulog sa Panginoon. Prayers and intercessions, yung pamamagitan, and giving of thanks be made for all men. Pwede pala itong gawin para sa lahat ng mga tao. Kaya just imagine the Spirit, the Savior, and the saints are praying for me, praying for you, that you should bring joy to the heart of every Christian, every believer. Kaya somebody or someone is praying for you. The Holy Spirit is praying for you. The Lord Jesus Christ makes intercession. He is praying for you. And we as believers also could do our part to pray for one another. Na tayo pwede rin naman ho, mga kapatid sa Panginoon, na makapanalangin para sa bawat isa. That we should pray for Israel, continuously pray for Israel, pray for the peace of Jerusalem. I will love them that love thee. Psalms 122 verse 6. Patuloy nating ipanalangin ang kaligtasan ng mga Hudyo, kaligtasan ng iba't ibang mga lahi sa iba't ibang panig ng mundo, na gamitin ng Diyos yung mga misyonary na naghahatid ng mabuting balita sa ibang mga tao, sa ibang lugar, at sa iba't ibang dako ng mundo. We should pray for them. We should pray for the salvation of the Jewish people. We should pray also for the salvation of different races around the world. We should pray for missionaries. We should pray for our pastors. We should pray for our fellow believers in Christ. Pwede nating ipanalangin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. And we should pray for other churches. We should pray for other believers. And it's a joy. Bakit ho? This is a privilege. It is our privilege na tayo makalapit sa Diyos at tayo makapag-intercede para sa ibang mga tao. And ito po yung konsepto na ito ay yung tinatawag na the ministry of intercession. Kaya we should never stop praying for one another. We should never stop for praying for all believers. We should never stop for praying for the salvation of all Jewish people, even your loved ones. Kahit yung inyong mga mahal sa buhay, imagine ho ninyo, merong isang mananampalataya na nalangin para sa kanyang unsaved husband, and he prayed for him for how many years, and the Lord answered her prayer. Tinugon ng Diyos, kaya hindi dapat hihintong manalangin. Yung isang anak na nanalangin para sa kaligtasan ng kanyang parents,
He prayed for many years, opo, nanalangin ng maraming taon, and then there came a time when the Lord answered her prayers. God answered prayer. God answers prayers. Tumutugon ang Diyos sa panalangin. And we should always keep on praying and praying and praying because the Holy Spirit makes intercessions for us. Opo, the Lord Jesus Christ who also make it intercession for us, nananalangin para sa atin. That's why yung panalangin natin naka-address para sa Kanya. And we fellow believers, we should also and we could pray for one another. Christians, believers, mga kapatid sa Panginoon, you pray for your pastor, pray for your church, pray for missionaries around the world. Hindi ho mahirap hindi madali yung ginagawa nila. Let's pray for our pastors, share their burdens. Manalangin tayo, dalhin natin sa Diyos yung lahat ng mga kabigatan nila. At idulog natin sila sa Panginoon, sa panalangin. Kagaya po ngayon, mga minamahal na mga kapatid, na sa panahong ito ay talagang matindi po ang pag-atake sa maraming mga pastor, sa maraming mga churches, sa maraming mga Baptist people. Inaatake ng kaaway. Sinisira tayo. Opo, gusto tayong masira, gustong masira yung ating testimony, but we need to keep on praying for one another. We need to pray for our nations. We need to pray for our president. We need to pray for all of our leaders of our nations. We pray for Israel. Panalangin natin patuloy. We pray for our town. Manalangin tayo palagi. Kaya we have the privilege. It is a privilege. Opo, na tayo ay makalapit sa Diyos, na maipanalangin natin at maidulog natin sa Panginoon, hindi lamang yung ating mga loved ones, hindi lamang yung ating mga unsaved loved ones, kundi maging bawat mga mananampalataya, every believer in the Lord Jesus Christ. It's a privilege. And the purpose is that we could share with their burdens. Hindi lamang privilege, kundi yung layunin nito, tayo magamit din ng Panginoon. Opo. Tayo makasama tayo ay makibahagi sa ating Panginoon sa pag-intercede para sa bawat isang mga mananampalataya. Diba napakaganda na marinig na ikaw ay nananalangin, but there is also somebody that is praying for you. Di po ba maganda yan? And it brings joy to the heart of every believer. Ako pag nalaman ko na somebody's praying for you at sinabi sa akin, Pastor, we're praying for you. We're praying for you. Di ba? Nakakatuwa po yun. Nakakagalak po yun. Nakakapagpa-uplift ng ating mga espiritu because we have prayer partners. Mahalaga ho, meron tayo mga prayer partners. So privilege po yan, ang purpose nito, so that we could share with the Holy Spirit, with the Lord Jesus Christ, in interceding not only the Holy Spirit, not only the Lord Jesus Christ, but we ourselves could also pray. And then, makita ho natin yung kayang gawin ng Diyos sa lahat ng mga taong nananalangin. I remember Dr. Charles Haddon Spurgeon, when he was asked, what is your secret? Sabi niya, anong sikreto mo? Alam nyo, he went to his basement, to the basement of the church, the Metropolitan Tabernacle. And when he opened the door, naandun yung mga tao na nananalangin. Sabi ni Charles Spurgeon, this is our secret. We have the prayer warriors. These people are praying for me. These people are praying for salvation of souls. These people are praying for the church. And we should do the same also. We should never neglect attending prayer meeting.
Hindi natin dapat kalimutan yung pagdalo sa gawain ng pananalangin. Sometimes we attend worship service, but we neglect attending the prayer meeting. Nakakalimutan ho natin that these are all opportunities for us, not just to worship the Lord, but to enjoy yung privilege na meron po tayo na tayo ay makalapit at makadulog sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. In the throne of grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. Somebody is praying for you, and you must also pray for others. You must also pray with the Holy Spirit. You must also pray with the Lord Jesus Christ. You should address yung ating mga panalangin sa Panginoong Jesus. At siya rin naman ay nag-i-intercede para sa ating mga kahilingan. He hears your prayer. He has the answer for all our prayers. Meron siyang tugon, meron siyang sagot sa ating mga panalangin. And therefore, as a believer in Christ, as a follower of the Lord Jesus Christ, we should pray for others. We should pray with the Lord. We should pray to the Lord. We should pray with the Holy Spirit. We should pray to the Holy Spirit also because they intercede for us. Namamagitan sila para sa atin. Someone is praying for you. How about you? Do you pray for your pastor? Do you pray for others? Do you pray for your church members? Do you pray for your loved ones to be saved if they are unsaved? Do you pray for the peace of Jerusalem and salvation of all Jewish people? Do you pray for the salvation of all people around the world? Do you pray for world missions? We should keep on praying. Keep on praying. Somebody is praying for you. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kalayaang makalapit sa trono ng iyong biyaya at mailapit po namin, Panginoon, patuloy ang aming mga kapatiran. Salamat po sapagkat kayo rin naman po'y namamagitan para sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sa panahong ito, ang grupo ng mga Baptist churches and Baptist pastors and people, Panginoon. We are being attacked by the enemy. And ang mga gawain, Panginoon, ay nasisira ang mga testimony. At Panginoon, hinihiling po namin na samahan niyo po kami. At hindi ho maging ang kaisipan ng mga tao ay pare-pareho po. Dahil isa'y nagkamali, ang lahat ay pagkakamali ng lahat. But we are different. We are indigenous people. We are indigenous when it comes to church governing. We are self-propagating, self-governing, and self-supporting. But then we are also praying. We kept on praying, Lord, for pastors. We're praying for Pastor Ferguson. We pray for other churches. And we pray for even our church, our mga church members, for all PBAP pastors, PBAP brethren, PBAP mga kapatiran ng iba't ibang iglesia, iba't ibang simbahan, Panginoon, mga misyonero na naglilingkod sa iyo sa iba't ibang lugar, mga pangangailangan ng bawat mga simbahan, ang mga may mga karamdaman at may mga sakit, pagalingin mo po, Panginoon. At patuloy ang hinihiling namin ang kaligtasan ng mga lahing Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo at ang kapayapaan sa Jerusalem at kaligtasan ng iba't ibang lipi, iba't ibang lahi, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan, kadakilaan, kagandahang loob sa amin, sa inyo po, Panginoong pamamagitan para sa amin. Maraming salamat. Pinupuri namin kayo. Pinapasalamatan, dinadakila. Ang lahat ng ito ay hiling at dalangin namin sa iyo sa dakila, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at Diyos sa tagapagligtas na si Jesus, sa Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Amen at amen. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Binabati ko po ang lahat ng mga pastors ngayon. Happy Lord's Day. And may the Lord bless your preaching today. May the Lord bless all of our services today. At here in Philippines, dito sa Pilipinas, at maging ilang mga kaibigan natin, kamanggagawa natin mga pastor nasa iba't ibang dako,
sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa Middle East, okay, sa Europe, sa Cyprus, sa iba't ibang panig ng mundo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.